Magandang araw ho sa inyong lahat. Ako po si JDB, ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin ngayon itong National Maritime Council na create po ni PBBM recently na nakadalawang pagpupulong na. Ito po ay isang advisory council po. Pero I found out na para hong pinaglalaruan ng mga ito ang ating Pangulo at tinangka pa nga pong traidorin si PBBM. Okay? Kaya nga sabi ko aba, totoo pala ito. Etong akala natin bali-balita lamang ito at gawa-gawa lamang ng China na na sabi pumayag nga raw po tayo doon sa sinasabi na new model, 'di ba? Ngayon, ang tanong nga po kanina rito sabi, what is the new model? They should inform us about it. Well, ang new model, ito po yung 2 days before. Ang pinaka-concept po nito. Magpapaalam tayo sa China. Yun po yung pinakagusto talaga nila. And then 2 days before, magpapasabi na tayo sa kanila. Okay? Ngayon, ang nakakaasar dito is kung sino yung mga tao na involved doon, nako. Pero ang pag-usapan po muna natin ngayon, ito pong recent incident. 'Di ba? Ito. Yung June 17 na hindi po natin dapat makalimutan. Kung ang Israel o ang ibang bansa meron sinasabi na we will not forget, tayo rin po dapat, we will not forget. Kasi ito pong June 17 ang event na naging napaka-crucial kung mawawala ba sa atin ang Ayungin Shoal o hindi. Plus, ang mga sumunod hong pangyayari rito ay tinangka po ng ah, National Maritime Council na hudasin ang ating presidente. Ang kanilang rekomendasyon talaga naman pong napaka pabor para sa kagustuhan ng China sa ilalim po ng new model. Ah, merong dami nilang mga eklabo eh. No, kaya lang pag bobo yung kausap, madadala nila. Baka siguro dahil sa mga abot-abot, mga ambon-ambon, alam niyo naman ang mga incheck, number one yan. Yan ang author, sabi nga ni Miriam Santiago, ng korupsyon sa mundo dahil sa panunuhol. Okay, hindi ko sinasabing sinuhulan o nasuhulan tong mga to, pero ano ho bang iisipin natin bakit sila pumayag? Pero eto muna, tingnan nyo ha. Pagkatapos po ng insidenteng yan noong 17, ang sabi nila Executive Secretary Lucas Bersamin, nang tanungin kung maituturing bang armed attack ang ginawa ng Chinese Coast Guard sa Philippine Navy, kung saan may isang naputulan ng daliri dahil sa naging agresibo nilang pag-atake noong June 17. Anong sabi niya roon? Hindi tayo nakahanda para i-classify o ituring na ito ay armed attack. Bakit? 'Di ba? Sabi niya, we are not ready to classify this as an armed attack. So this is somehow downplaying, 'di ba? And then ano pa yung sinabi niya ng sumunod rito? West Philippine Sea incident not an armed attack bagkus ito nga daw po ay isang ano lamang daw due to misunderstanding, 'di ba? Misunderstanding at saka posibleng he used the term possible misunderstanding and then accident. Whew. This is downplaying 'di ba? Sabi nga rito kahawig pa natin ako JDB, ito DJB. DJB. Yan. Sabi niya, Malacanang denies 8 soldiers were injured. Just one who suffered a severe thumb. Ang unang-unang report po nito ay isa na putulan ng daliri at ang 7 po ay malubhang nasaktan. Yun ang balita nun. Tapos, nung nagsalita na ang National Maritime Council, isa lang daw po ang malubha, yung naputulan ng daliri. Okay, number 2, sabi, Malacanang does not consider the incident an armed attack, invoking MDT not discussed, and then
Pangatlo, only concrete changes or change will be that the Philippines will announce the dates of each future RORE mission. Tama, 'di ba? Ito yung mga ginawa nila, no, nitong council na binuo ng presidente. Now, sino-sino ba mga members ng council na 'yan? So sa pangunguna po ng chairperson nila, Lucas Bersamin, Gibo Teodoro, Eduardo Año, and then yung ibang mga cabinet secretaries. Okay? And then, ito na. Alam niyo naman na yung mga cabinet secretaries is in-include na sila doon. Pero, ang pinaka-crucial po sa mga ito pong first three. Gibo Teodoro ng DND at ang National Security Advisor, Eduardo Año. Yan. And then, etong si Lucas Bersamin. Etong agriculture, energy, pwede mong ma-excuse yan eh. Kasi hindi naman nila linya ang security. And I do not know bakit nung panahon ni bakit sa composition na to isinama ang mga to. Pero andiyan na yan eh. Pero bakit itong tatlong ito, ang kapansin-pansin po, wala po dito ang presidente. Sila-sila lang yung nag-uusap-usap together with other cabinet secretaries. Malay ba natin kung paano makipagdiskusyon yung iba? 'Di ba? Kasi kapagka wala pong tawag dito, alam sa politika o wala pong alam sa military tapos 'yun ang pag-uusapan, 'wag po tayong umasa ng excellent, 'di ba? Response mula sa kanila. So, oo lang ng oo ang mga 'yan. Katulad ng ibang mga kaibigan nating vloggers. So, merong yung mga commentators. So, malaliman yung aming mga pinag-uusapan. Tapos sila naman, yung mga TikTok, yung mga gano'n, medyo light yung kanilang pagkakaintindi. Pero that's very understandable. Hindi kasi nila linya. So nasa ano sila entertainment yung style nila sa kanilang contents, lalo sa TikTok. Pa. Ito po ang National Security Council kung saan kabilang na po ang ating presidente. Okay, President, Vice President, Executive Secretary na naman, and then National Security Advisor na naman. Then the rest ito. Okay, so halos pareho rin ng mga kasama doon dito sa National Maritime Council. Okay? Tapos ex officio sa Senate, sa House of Representatives, yan. Dito ho, pagkatapos ng kanilang pagpupulong na wala ang Pangulo, magpaparamdam tayo, hindi po naman direkta sa China, indirectly. Pero siguro, dahil nga po regular, di ba? Regular, alam nyo na. Tapos i-announce pa. Tuloy lang natin to. Nakakainit ang ulo eh. Sabi pa, ngayon, nung makapagpulong na po ang national security, okay? At saka, ano, yung nakasama na nila ang presidente sa Palawan, eto na. Nagbago na ho ang tono ni Gimo. Kasali ka pala sa NMC ha. Nagbago na ang tono at saka maingay na naman. So, ito yung sabi niya, it was not a misunderstanding or accident. We are not downplaying the incident. It was an aggressive use of force. Kaya pala merong isang video na napanood ko noon, tinatanong sila, bakit hindi na ngayon aksidente, bagkus deliberate act na ito to prevent the RORE, which is tama, 'di ba? It's a deliberate act ng Chinese Coast Guard para pigilin yung RORE, yung rotation and resupply mission sa BRP Sierra Madre. And in fact, na ongoing na yung nakadikit na sila, ongoing na yung pagkukuha ng mga supplies mula ron sa speedboat, pero nilusob ng mga incheck. Bakit? Ang sabi nila, you are not allowed without China's permission.
'di ba? Ngayon, dahil po ito ay napuna ng marami. Kasi ang kapansin-pansin din, nung sumunod na araw nung magsalita ang ating presidente, eh, meron siyang binanggit na huwag naman sana nating itong obligasyon natin na panatilihin ang kapayapaan, yung peace and order, diplomacy, 'di ba? At ang mulat sa pulaman pag-upo natin pagka pangulo, ang ating malinaw na ang ating adhikain ay masiguro na mabigyan, yung gano'n, 'di ba? Excellent na gano'n, ganyan yung sabi ng pangulo. Bandang huli may nakalagay roon na huwag naman po sana natin, we should not misunderstood that this action is acquiescence. Do'n acquiescence ibig sabihin, parang ganito, parang bumibigay ka, parang pinagbibigyan mo sila. Pero hindi naman po, patuloy pa rin nating iginigiit ang ating karapatan sa West Philippine Sea. Sabi ko, bakit may gano'ng statement ang ating pangulo? Sabi ko, 'di ba? Ngayon, eto na nga ho. Nung pumunta ng Palawan na sila, nagka-meeting-meeting na together with the president, eto na ngayon. Yan na ang sinabi ni Gibo Teodoro and then ni Anyo. To sabi ni Gibo, we see the latest incident in Ayungin not a misunderstanding or an accident. It is a deliberate act of the Chinese officialdom to prevent us from completing our mission. Yan. We are not downplaying the incident. It was an act of aggressive and illegal use of force. We, however, continue to find peaceful solutions to this. As pointed out by the president, we are not in the business to instigate wars. Diba? Eto ngayon, kung inyo hong maalala, sabi ni Sir Carlos, but in recent statement of Secretary Manalo is still hoping a bilateral talk with China on July. Ito po yun, sir. No, July din ito. That's a July 5, kung di ako nagkakamali. 2023. Yan. Ngayon, ito ho, pumutok itong issue na to way back January. Na sinasabi ng mga incheck na nagkaroon tayo ng hindi ako nagkakamali, yun yung mga petsa na yun eh. Pero sure ako na nagkaroon sila ng pag-uusap ng July 5. Yun yung nagkaroon ng tinatawag sila yung mga incheck na courtesy visit. Yan. Sa DND. Tapos, nakipag-meeting na sila. Yan, sila Anyo, sina Gibo. At saka, yung tag-AFP Westcom Chief. Ngayon, sabi rito, sa transcript na to, ito po ay inilabas ng The Manila Times. Alright? Manila Times na naglabas nito. Ito po ang transcript ng sinasabi ng Chinese Embassy na yung recorded conversation. So, hindi alam nila Anyo, nila Gibo Teodoro, ni General Bronner at nung isa pang tinakpan yung pangalan diyan, etong Colonel, napakalikli. So, Chinese yan. 'Di ba? Baka Colonel So, o kaya Colonel T, Colonel Go. Maikli lang yung pangalan. So, inchik din. No, Senior Colonel. Ayan, oh. Ang napansin ko rito, imbis na i-deny nila ito ng maayos, ang sabi ni Gibo, sasampahan pa raw ng kaso kasi ito raw ay paglabag. Yung pag-record, paglabag daw sa anti-wiretapping law. Wala pong nilabag na anti-wiretapping law kung tutuusin ang mga yon. Bakit? Kasi po, ito pong mga diplomats, sila po ay mayroong immunity. May immunity po mga yan. Hindi ho makakasuhan yung mga yun, Diyos ko po. Kaya sabi ko, naku po, wag na kayong umasa. Teka para mapalaki natin to. Exit ko lang. Okay, teka. Yan. So, yung mga diplomats, hindi ho yan, meron yang diplomatic immunity na tinatawag. Hindi yan tatablan. Sabihin mo natin, they violated the law. Pero kung hindi ka naman saklaw ng batas, technically, wala kang nalabag.
Ba't nyo ididemanda? Imbis na i-challenge ninyo to play the video. Di ba? So ang nilabas na lamang po nila ay nito transcript. Sabi rito, sabi ni Chinese diplomat, having said that, I'm very happy to explore a new way of interaction for our frontliners with regard to the resupply mission of Renai Jiao or Ayungin Shoal. It is appreciated that Colonel Blinak yung pangalan and Senior Colonel, grabe hindi pa mga general yan have had several discussions, several discussions in the past few days. Uy! Per their discussions, I am instructed by Ambassador Wang, si Wang Chilian, and on behalf of the embassy to go over these points before we report back to Beijing. So papauwi na sila. Bago kami bumalik ng Beijing, inatasan ako ni Ambassador Wang Chilian na tingnan itong mga punto na to. Eto na. Sabi diyan, kumbaga, this conversation is to confirm, okay? Para mai-report nila sa Beijing ano ang nangyari sa inyong misyon do sa new model. Eto na. I understand that the Philippine side now proposes both. Lakayan natin. Yun. I understand that the Philippine side now proposes that both sides deploy 1+1 vessels for the resupply mission. That is to say, for the Philippine side, you most likely will use one PCG, yung Philippine Coast Guard vessel, and one civilian vessel, possibly Onaiza May 1 or Kalayan. Diba? Yung Kalayan po, dati nakaranas rin yan ng harassment at water cannon. Diba? Ito pa. So, yung kanilang, yung sinasabi ng Chinese dito, so 1+1 lang. Isang barko ng, sabi diyan most likely, you will use Philippine Coast Guard vessel. Plus, either Unaiza May 1 or yung, para makaabot sa mababaw na lugar, or yung Kalayan. Now, in the recent failed RORE na pure military operation ang ginawa, initsipwera nila ang Philippine Coast Guard. Ano ho ba ang naging problema? Ano ba ang naging composition ng RORE nila? Ang naging composition po ng RORE nila ay simple lang. Sinunod po nila itong disenyo ng mga incheck. Tama? Tama. Sinunod nila 1+1. Ang sabi ng sa Chinese side nung mga unang araw kasi China po unang nag-report nung may naputulan ng daliri, sila ang unang nag-report na naka-encounter kami ng isang barko ng Pilipinas at 2 rubber boats. 'Di ba? Dati kapag tayo nagre-resupply, ang pinag-uusapan pa nga nila is paano tayo makapagdadagdag pa ng mga barko ng Coast Guard na makakasama diyan na aalalay sa resupply mission to ensure na ito pong 2 wooden boats na nirerentahan ng Philippine Navy ay makakarating successfully, matatapos ang RORE at babalik ng Palawan. Pero bakit dito, 'di ba? 1+1 na disenyo ng mga incheck sinunod nila. At initsipwera ang Philippine Coast Guard. Bakit? Tinatraidor yata tayo ng ating AFP. Ito pa Etong si AFP, kayo nang magpangalan kung sino itong Armed Forces Westcom Chief at the time. Sabi rito yes, that is correct. First of all, we all agree to take actions to de-escalate tensions in Ayungin Shoal. And I would like to confirm the Philippine side's agreement to the proposal, sabi ni AFP Westcom Chief.
Sabi niya, oo, tama 'yan." Ayan, oo, tama 'yan." Una sa lahat, eh, lahat naman tayo, nagkakaisa na nababawasan ang tensyon sa Ayungin Shoal at nais kong ikumpirma, ang panig ng Pilipinas sa panukalang 'yan, sabi niya. "The proposal was actually given to me by your side through Colonel." So, sino 'tong Colonel na 'to, 'di ba? So, ibig sabihin Chinese colonel po ito. Grabe, eto pa. "So, we agree to that 1+1 proposal." Ah, maliwanag, 'di ba? "So, we agree that the 1+1 proposal, and I have my boss's concurrence to the agreement." Ang inang 'yan. May concurrence ng mga boss niya sa military natin, sa AFP natin, who are these fucking bosses. Sabi niya, ha, "And I have my boss's concurrence to the agreement, to the proposal, and I confirm that." Nax. Ah, ano kaya ang naging aksyon dito ni PBBM? 'Di ba? Ito pa, sabi ni Chinese diplomat, "I understand that the result of their discussion, and of course you will only transport food and water or humanitarian subsistence. Wala pong chicks na kasama." Ulitin ko lang. Sabi niya. At sabi niya, "Naiintindihan ko yung result ng kanilang pag-uusap o discussion, at syempre," sabi niya, biglang singit na rito, "at syempre, magdadala lang kayo ng pagkain, tubig, o kaya yung humanitarian, para pagkapang tao, ganun, 'di ba? So wala akong kasamang chicks. Wala rin kasamang construction materials." So yun lang ang sinasabi nila rito. Makakain lang yung mga yun, makainom, mabuhay lang. Okay. Alam niyo ang mag-agree dito, ah, mag-agree diyan, na katulad ng inagrihan ni Daddy Diggs noon na tubig, pagkain lang ang dadalhin do'n. Yan po ay isang, pag-agree na tinatanggap mo na pabayaan ng kusang mabulok at magiba yung BRP Sierra Madre. Walang iba, kasi kung hindi mo i-re-reinforce yun, ano mangyayari? Kung hindi kayo magtatayo ng detachment, 'di ba? Na ang kapalit ng barko na 'yon na mabubulok na at bulok na nga at magigiba na. Kahit sabihing sinaunang bakal pa 'yan, magigiba't magigiba 'yan. Oh. Ibig sabihin, sumasang-ayon ka na pabayaan ng kusang mabulok 'yan, and eventually mawawala tayo do'n. Alangan naman na yung mga tao natin do'n kanya-kanyang kuha ng kapirasong bakal, tapos, tutukuran, paltakip sa parang payong, gano'n. Tapos, do'n sila nakatago. Kakaawa naman tayo sobra pagka gano'n. So, puwedeng-puwede na rin silang buhatin ng mga Chinese Coast Guard, o puwedeng-puwede silang, atakihin doon ng mga Chinese militia vessels, 'di ba? Eto pa, sagot ni AFP Westcom Chief, "Correct." Tax. Now, eto, ha, may box. Ito yung pinakamalala, eh. "And thirdly, the Philippine side will notify us 2 days in advance." Naku, tumugma na naman po, 'di ba? Tumugma na naman. Ano, announce natin publicly. Unang-una, anong pakialam ng buong mundo sa rore ng Pilipinas? Tayo yung magro-rore. Pakialam ng Amerika diyan, pakialam ng Australia. Anong pakialam ng Germany yan, pakialam ng Malaysia, ng Indonesia, ng Singapore yan. Anong pakialam ng mga taga-Samoan na may gagawin tayong gano'n? The only concern is China, 'di ba? So, Chinese request ay magpaalam kayo sa amin, 'di ba? Kumuha kayo ng aming approval.
pag ginawa natin yun, kinikilala natin ang kapangyarihan nila sa Ayungin Shoal. Dominion natin, dominion ng China. Diba? And I don't understand kung ito bang mga tao nating to naiintindihan ang epekto ng ginagawa nila. O baka natatakot lamang sila. Kaya sometimes mas mainam maglagay ka ng mataas na opisyal sa ganyan, bata pa. Yung may pangarap pa sa buhay. Hindi yung nagbibilang na lang ng buwan o taon dito sa Planet Air 2. 'Di ba sa Terra Air 2. So, ano sabi rito? And thirdly, Philippine side will notify us 2 days in advance. Tapos ang ating National Maritime Council, ang suggestion sa Pangulo, gagawin na nating regular. So expected na ang petsa. And we will publicize the RORE. Hindi nalaman din ang in-check. Di ba? Ipinaalam mo rin, sumang-ayon ka rin sa kanila. Although you bended slightly, however, this is a confirmatory because bending is not breaking, right? Or left. Ito pa. Sabi ni Chinese diplomat. Last, of course, this proposal has been approved by sino yung Blinangkohang yan? Hindi pa sa akin nakakarating kung sino yung Blinangkohan na yan. And then General Bronner, Secretary Gibo, and Secretary Anyo. Ito pong mga taong ito, dapat i-reveal nila kung sino yan for transparency. Para alam ng taong bayan sino ang iba pang naghuhudas sa atin. Tutragis, kasi tayo, di ba nakikipaglaban tayo, nakikipag-keyboard warrior tayo. Tapos alang hiya, di ba, hinahangad natin, ibalik yung ROTC, magkaroon ng military training, ihanda yung mga Pilipino. Di ba, kung gusto nyo ng kapayapaan, dapat handa kayong ipaglaban ito. Oh. Tapos meron para tayong mga hudas. Sino tong mga ponyetamos na to na opisyal na gobyerno natin? And again, ang binabanggit dito, General Bronner, Secretary Gibo Teodoro, and Secretary Anyo. Hindi ho acceptable na labag sa batas ang ginawa nila na pag-record ng conversation. So you admitted that there was such conversation, right? Binantaan mo ng didemandahin, hindi naman tatabla ng demanda dahil meron silang immunity. Sabi ni AFP Chief, ni Westcom Chief. That is correct. I confirm that also. Sino tong naka-black? Yung blackened na yan. Nako, baka pagka ni-reveal na ng China kung sino yung Blenakin na yan. Nako. Blenakin pa nila yan because pang-leverage nila yan sa atin. Ibig sabihin po, mataas na tao kila General Bronner, mataas na tao kay Secretary Gibo, mas mataas na tao kila Secretary Anyo. Sino po kaya ito? 'Di ba? Sabi ni Henry Mercado, embassy. Sinong embassy po? Yun po bang or are you referring to the DFA? No? Wala akong ideya. Pero kung yan po ay DFA natin, shit, katumbas po yan ng presidente ng Pilipinas. So parang yung sinasabi kanina ni Sir Carlos Maglasang na yung latest ni Manalo ng DFA still hoping na makipag-usap sa China. Ano pa sinabi rito ni na Bersamin, 'di ba? That meron pa silang sinabi na teka, balikan natin. Hindi, may yung video niya pala, mga kapatid, para masaya. Ito yung video. Thank you very much for joining us in today's press conference. The National Maritime Council convened today its second meeting in accordance with the mandates specified in Executive Order number 57, Series of 2024, signed by President Ferdinand Marcos Jr. last March 2024. The meeting was also called
in light of the recent developments in the West Philippine Sea. The executive order aims to strengthen the Philippines' maritime security and maritime domain awareness through the enhanced coordination of the National Maritime Council, the Presidential Office for Maritime Concerns, the National Maritime Center, and the National Task Force West Philippine Sea. As President Marcos Jr. stated in his keynote address at the Shangri-La Dialogue in Singapore, we must explore all means to protect our sovereign home to the last square inch, to the last square millimeter. Against the backdrop of continuing tensions in our maritime zones, we will not yield and we will not be deterred from fulfilling this duty. The maritime challenges of the Philippines do not only concern our defense and foreign affairs institutions. They also affect different sectors such as agriculture, fisheries, environment, energy, Dami local pa pasakali governance, eh. transportation, and justice. Therefore, managing our maritime concerns requires effective cooperation among various government agencies. I hope that the National Maritime Council reflects this reality. The Council recognizes a peaceful, stable, and prosperous West Philippine Sea and South China Sea is still a distant reality. Okay. As a result of the meeting today, Ayan na. the Council agreed on policy recommendations for the President's consideration. Among these recommendations is the announcement of the rotation and reprovision missions to the BRP Sierra Madre in Ayungin Shoal, which shall remain routinary and will be scheduled regularly. Security. Yun ang The gustong-gustong National Maritime yun ang Challenges gustong-gustong remain in marinig our ng water, China, 'di ba? O teka, na-adjust ko eh. routinary and will be scheduled regularly. 'Di ba? Akmang-akma sa gusto ng China. Security challenges remain in our waters beyond the West Philippine Sea. Let us continue to anchor our policies and strategies on promoting the national interests of our maritime and archipelagic country. Maraming salamat. Okay. 'Di ba? Mishi, sabi ni Mishi, what's your latest? Oh, napanood na namin yun. Alam na po natin yun. Ang topic ko po rito is this is just somehow an investigation sa naging aksyon ng National Maritime Council na nag-suggest kay PBBM. Tapos, kasi hawig na hawig ito doon sa itinatanggi natin na sinakasunduan na new model. Diba? Ngayon, we found out, base ron sa transcript, kung totoo yung transcript, kasi hindi nila ito tinanggi ang conversation na yan. Bagkus pinagbantaan lang nila Gibo Theodoro yung Chinese diplomat na didemanda. Eh para sa isang abogado, you should know na yung mga at politiko ka, alam mo na yung mga diplomats ay merong diplomatic immunity. Kahit pumatay dito sa atin yan, ang pinakamalala lamang na parusa diyan ay persona non grata. Pero hindi natin yan mapapakulong. Di ba? O, katulad yung naalala ninyo yung naisama ni na PBBM nun sa Thailand. O, yung isa sa mga kasama nila ng dakma raw ng kipay ng babae doon. O, dahil po kasama siya ng pangulo, bahagi siya ng grupo, hindi siya makasukasuhan, hindi siya mahuli-huli ng mga Thai police. Alam nang nangyari lang doon, makauwi siya ng Pilipinas pero doon sa Thailand, pwede na siyang iban. Hindi na siya makakabalik doon. Yun lang po yung consequences. Okay? Ngayon,
Ito po ang bumubuo ng National Maritime Council na nagkaisa. Yan po yung mga crucial sa National Maritime Council. Ito po, yung tatlong yan. Bersamin, Anyo, Teodoro. Kasi sila po yung talagang direktang involved diyan sa defense. Diyan po sa national security. Okay? Now, ito naman po yung kay Gibo Teodoro na. Matapos nilang makaharap na ang Pangulo, maka-meeting nila, ito na ngayon ang statement nga niya. To keep the freedoms that they fought, bled, and died for, and that they presently enjoy. Kailanman ay hindi tayo magpapasupil at magpapaapi kahit sa kanino man. We would also like to categorically state that our policy in the West Philippine Sea has not changed. As declared by the President in numerous instances, we will not give up an inch, not even a millimeter of our territory to any foreign power. We will continue to defend our territory and exercise sovereign rights thereon as we see fit. We reiterate that we seek neither permission nor consent from anyone in performing our sworn duties in the West Philippine Sea. In this regard, we will continue our rotation and resupply missions on a regular basis. The welfare of our troops in the BRP Sierra Madre being a matter of utmost importance. Diba? So, parang napilitan na silang magsalita pagkatapos ng insidente na to. No? Kasi imagine Anyo, Gibo, Teodoro are also part of the National Maritime Council. Nung mag-meeting ang National Security Advisor at ang presidente na po ang nagpe-preside. Diba? Di ba sinasabi ko nung nakarang content natin ito? Dapat hinintay nila ang salita ng presidente because the president's voice, the president's stand must serve as their guiding principle. And in fact, they don't need to do that pa nga because there is already an outstanding stand of the president na hindi tayo kukuha sa kanila ng permit, di ba? Hindi tayo magpapaalam kasi alam ng Pangulo natin na yun po ay magpapahamak sa susunod na presidente, hindi niya. Magpapahamak ito at magpapabigat. So paano nga kako kung anak niya na pala ang presidente? 'Di ba? Sisingilin 'yun. Mabuti kung ang maupo maka-China. Nako, hindi na kailangang maningil ng China. Kusa ng loob. Ito naman si Anyo, sabi ni Anyo, patuloy nating ipaglalaban, Nax, ang ating paninindigan sa ating teritoryo at isusulong ang karapatang pangsoberanya. Hindi natin kailangan ang pahintulot o pagpapaalam mula sa kahit sino man upang gampanan ang ating tungkulin sa West Philippine Sea. Katono ni Gibo, di ba? Pinag-isang pahayag, ito na. Joint statement na nila nais naming linawin na ang polisiya ng pamahalaan sa West Philippine Sea ay hindi nagbago na nakabantay sa pahayag ng Pangulo. That's what I was saying. Dapat ganun kayo, hindi yung magpapauna kayo na parang ang dating po nito sa akin, tinangkanin yung linlangin ng presidente na sumang-ayon kasi wala na tayong magagawa. Sabi ko nga gago ba kayo? Isang daliri pa lang ang naputol. Uy, mas mabigat ang problema ng Taiwan sa atin. Sila araw-araw tinatakot, nalulusobin. Araw-araw. Ini-schedule kung kailan sila pagpapatayin. Nitong recently, anong sabi? Yung mga sympathetic dito sa Taiwan independence, death penalty kayo sa amin. Anong sabi ng bagong presidente? Hindi kami susunod sa inyo, Pacquiao. Wala yung Pacquiao. Tapos tayo, daliri pa lang naputol, aksidente pang dahil yung biglang paggano ng rib ng mga incheck, naipit yung daliri ng sundalo. 'Di ba? Wala ngang wala ngang barilang naganap, buti pa nung panahon ni Tabaco nung nawala sa kanya yung nung 1995 yung mischief reef, 1 oras at kalahati, 90 minutes nakipagbarila ng mga sundalo natin diyan sa West Philippine Sea.
So, nabigo man silang mabawi, pero kumbaga, at least nakapagpaputok man lang. Pero ano 'to ngayon, daliri pa lang? Parang hinanap lang po nila yung pagkakataon na magkaroon ng nakababahalang, insidente and then eto na, para lamang mapagbigyan ng China, 'di ba? Oh, hindi kami magpapaalam, magpaparamdam lang, 'di ba? Grabe. O so ngayon eto, ang dating nito, with this joint statement, at pananahimik ng ating pangulo after nung kanyang speech sa harap nung mga sundalo na nakakaengkwentro lagi, kasi nagro-rotation lang yung mga yun, yung taga Westcom, eh. Hmm. Dun na ang palusot nila Gibo. Nang makausap na ng pangulo, dun na namin napagtanto na ito po ay talagang deliberate act. Buti pa ang taong bayan alam na it was a deliberate act to frustrate the RORE that resulted to, 'di ba? Nakuha yung alam nyo, naputulan ng daliri, balewala yan kumpara doon sa 7 armas ba yun o 8 armas na high-powered, 'di ba, na nakuha sa mga sundalo natin na disarmahan tayo. Ang tropa natin, Navy na disarmahan ng Coast Guard. Sabi ni Robin Padilla, alam niyo po, yung Coast Guard po, civilian lang po yan. O, di ba? Na-disarmahan. Nakakahiya po yun. Nagkaroon po tayo ng isang pangyayari sa kasaysayan na terrible pong nakakahiya tayo dahil po tinangka ng mga taong ito na i-appease ang China. Tinanggi kunwari yung nabulgar na new model, pero they tried to fulfill it. Akala siguro nila, pag nag one-on-one, apat yung hinihinging kondisyon eh. Kapag nag one-on-one, okay na. O, di nilusob kayo. Nakita ng mga inchi, konti lang kayo. 'Di ba? Kasi ang sistema diyan sa West Philippine Sea, kapagka sa may ayungin, pagka nagharangan sila, lahat po ng ginagawa diyan is just symbolic in nature to assert their own interest. Katulad tayo, nagmamatigas. Pero kapagka, 'di ba, nagkakaharangan na, humihinto na yung barko natin. Pag winater cannon tayo, 'di ba? Dahil wala naman tayong pangganti, tinatanggap natin, nawasisiraan tayo ng gamit. Oh, pero walang nagbabarilan. Ang China, ginagawa nila yung pangaharang para ipagsigawan and put into action ang claim nila, teritoryo namin ito. Hindi tayo umaalis habang wina-water cannon. 'Di ba? Nananatili tayo doon. And then later on, sasabihin nila, we will allow you to proceed for humanitarian consideration. Tapos i-recite nila, China maintains that Renai is part of its territory. Tama? Oh, tapos tayo rin, pag nakipag-radio challenge, sinasabi rin natin na this is part of the 200 nautical mile exclusive economic zone. Tapos doon wala na. Paggaling nila ng Ayungin Shoal, diretso na ng Palawan. Oh, wala nang gulong nangyayari. 'Di ba? Nako, itong mga tao ng Pangulo. Kailangang ano rito ng Pangulo, kailangang maging maingat ang Pangulo palagi. Sapagkat itong mga alagad niya, tumatrabaho ng pailalim. Dito nakakatuwa. Sa totoo lang, mga kapatid. Alright? So, iba na natin to.